Good morning, Pilipinas! At good morning sa mga boss natin dyan. 7 o'clock na umaga, samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at Isang oras po yan ng mga mahalagang usapin na may kinalaman po sa atin bilang mga boss ng bayan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng... Good morning, boss! Good morning, Aljo, Audrey. Kamusta? Morning, Kamusta Audrey? biyahe ninyo? Morning. Sige nga. Hindi naman ako Medyo... na-traffic kasi dito lang ako sa Mindanao Avenue. Pero yung mga EDSA... Yes. Kasi kanina umulan. Nagka-traffic konti dyan sa Cubao dahil bumaha. Yung EDSA binaba talaga yan. So, importante talaga, linisin natin sa mga kung ano namang nakahambalang na kalye, yung mga pwedeng daanan sa mga side streets. Yun naman talagang sinasuggest ko lagi. Kagabi, may mga lumabas na mga social media na minumungkahi na isa sa mga solusyon sa matinding traffic dyan sa Metro Manila ay carpooling. Kung saan at least 4 passengers ang sakay. So marami na namang mga motorista and of course ang mga naglabas sa kanilang mga hinaing sa social media na galit, syempre hindi nila magagamit ng kanilang sasakyan sakaling maisabatas ito. Kasi kapag mag-isa ka lang o dadalawa lang kayo, medyo paparahin to ng mga PNP HPG dahil kailangan ng nilalaman ng sasakyan mo. At least 4 passengers. Pero syempre maraming legal issues na naman ang lalabas kapag napatupad implementasyon na ito, mga batas na ito. At sabi pa nga nila, Audrey, Aljo, kapag daw matagal ka sa traffic, ito trivia lang doon sa mga boss natin, magkakaroon ka raw ng fat wallet syndrome. Stressful. Stressful. Ito yung according kay Dr. Liacho na kaibigan natin lagi nagkikas kapag matagal ka daw na nakaupo, dapat daw at least 30 minutes ikaw ay nagmo-move sa iyong posisyon kasi nga yung sciatic nerve daw ay natatamaan. So may pagsakit ng likod. Oo, stressful. Yan daw, dahil daw yan dulot sa matinding traffic. Pati yung makapal na wallet dahil hindi pantay yung inuupuan mo. That's right. Nauupuan mo siya ng matagal na panahon. Dapat flat yung surface. Or maglagay ka ng pillow para to prevent yung fat wallet syndrome na tinatawag. So from EDSA, pupunta tayo ngayon sa C5 na kasi kung bawal dyan sa EDSA ngayon, magka-carpooling na tayo. Kung yan ay aprubahan, dapat linisin din natin talaga, pabilisin natin ang traffic dyan sa C5. MMDA ngayon nagmamando dyan. Lagyan din natin ng HPG. Kasi naging effective ang EDSA dahil sa HPG Pero alam nyo, may political will sila Pero Aljo, humihingi ng tulong ang HPG sa mga MMDA pa rin kasi mas magagawa daw nila na effective ang kanilang trabaho with the help of MMDA pa rin. Actually talaga kung magtutulong-tulungan lahat, Polista, disiplina, local government units, MMDA, lahat-lahat, talaga maayos ang daloy ng traffic. 2 billion pesos, JICA, sinasabi, mawawala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa sobrang traffic sa EDSA. Alam niyo yung good news dito, may tinitraining pa ang mga personnel, ang HPG, hindi pa yan yung mga nakakalat dyan. Meron pang idaragdag. That's right. Alright, ngayong umaga, importante rin pong pag-usapan natin ang mga napapanong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating Teka Moment. Okay, in aid of legislation, nagdinig na po ang Senado kahapon tungkol po dyan sa, may 69 pang na mga container vans na may lamang mga toxic at non-toxic garbage mula sa Canada. Dahil bakit nakapasok yan dito despite of the fact na mayroon tayong treaty agreement na pinasok ang Pilipinas and Canada, Basel Conversion, nakapasok pa rin yan dapat. Doon pa lang sa Canada ay hinarang na yan. O kaya nandito pa lang yan sa laot, hindi na pinapasok yan ng Bureau of Customs. So it would take is as a precedent. Mayroon ng batas ang Senado dyan na hindi natin pwede basta-basta itapon o imbakan ng basura ang Pilipinas. So, dyan from Metro Clark Waste Management Corporation, kapag hindi na nailibing dyan ang mga basura saan itatapon. So, mas maganda, kung may batas talagang bawal, ibalik na yan sa Canada. Alam nyo, nakapanayam natin dito kamakailan ng mga taga-DNR. Sinabi nga nila, ito 2 taon nang naka-impact dyan sa may BOC. Ngayon, 2 taon. Pero bakit ngayon lang iimbestigahan ng Senado? Hindi kaya dahil popular na ito at saka pa lang iintindihan ng Senado ang kasong ito? May batas talaga, Audrey. Basel Convention na yan bakit nakalusot? Yun ang problema. So ang sinasabi dito, meron kasing privacy, private communication between itong consignor and consignee. Hindi pwede makialam talaga ang Canadian government. Kasi yun ang sinasabi dito, yung chronic plastics ng Canada-based chronic plastics at saka ang kanilang Philippine counterpart, chronic plastics, hindi pwede makialam doon Canada. Despite of the fact, talagang toxic yan, ibalik na lang. Kasi yun din yung iniisip ko.
Doon sa mga na-iimbak dito, ibabalik ba yan Ibalik sa Canada? talaga. Ibabalik o talaga. anong arrangement ang gagawin? Dapat talagang ibalik dahil sabi nga ni Aljo kanina, magiging president, sinong pipigil ngayon sa ibang bansa na magtapon na rin ng basura dito? That's right. Okay, dito sa may investigation ng Senado, ang dapat lumabas, sino yung mga opisyal Na nakaupo nung time na yon na nakalusot itong mga basura na ito. na pumayag na mangyari ito? Commissioner Bert Lina, good morning po. Ha? Dahil talagang istrikto tayo sa mga balikbayan boxes, talagang Pero sa basura, binubuksan. Pero sa basura. Nakakalusot, di ba? Nakakalungkot. Nagtatanong lang po ang inyong mga boss. Okay, Commissioner Lina. susunod sa ating Teka Moment, ang APEC ay magaganap na nga at pinag-uusapan according kay Arsenio Balisacan, ang isang kalihim natin or ang ating nangungunang representative para sa APEC, gagawing 10% easier, faster, cheaper ang doing business or yung pakikipagkalakalan sa mga ibang bansa. Ito ang pag-uusapan sa next 3 years. Ito yung kanilang trajectory, no? Na ang pakikipag-ugnayan o pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa mga neighboring countries dahil nga dito sa pag-uusap sa APEC ay mas magiging mabilis, cheaper at mas magiging kikita yung ating mga negosyante ng 10%. 3 taon mula 2015 hanggang 2018. Ano ba mga balakid natin sa pagnenegosyo dito? Traffic, kulang sa infrastructure project, sobrang singil sa kuryente, Kalsada, walang tubig, dadaanan. kalsada. So yung problema, mass transport system. So 10% sa pagnenegosyo, you would entice, of course, yung mga foreign investors. Pupunta na sa Pilipinas, paitingin pa natin, siyempre, mitigation program natin, climate control, at saka risk management. Kasi binabagyo tayo dito. Sino pa naman magnenegosyo yung ganon? Maganda yung ganon. Asia Pacific Economic Cooperation Summit, APEC, inganyuin natin lahat ng mga negosyante mag-invest dito. Pero alam mo, ang magandang matutunan ng mga negosyante, mga Pilipino rin dito sa may APEC, yung may makita silang negosyo sa mga kapitbahay nating bansa na pwede nating gawin dito sa Pilipinas na maraming makikinabang. Not only that, para matuto rin sila ng mga techniques, sa mga bagong business venture, innovations, at syempre talagang very modernized na rin yung technology. So maganda itong APEC na to. And we encourage mga nasa business to really join and participate. Ngayon naman, dumako naman tayo sa light news. Queen Elizabeth, tinanghal na pong longest-running monarch ng United Kingdom. Isa na siya talaga sa pinakamatagal na nunungkulan sa kanyang trono. Tinalo pa niya ang kanyang great-great-grandmother na si Queen Victoria. Tinalo niya to dahil 63 years, 7 months, 2 days, 16 hours, and 23 minutes na siyang talagang nagsuspend sa kanyang throne. At tinalo na nga niya ang kanyang great-great-grandmother na si Queen Victoria. Siya, alam niyo ba na 25 years old lang siya nung ipinasa sa kanya ang trono following her father's death. At alam niyo ba, ang kanyang pinakamoto lang is gusto niya talaga mag-serve sa kanyang... buhay. Si Queen Elizabeth? 89 years old. 89. So at 89 talagang naninilbihan pa rin siya. Alam mo, imbis na mag-celebrate siya pa ay nagtrabaho. At talagang nagpapasalamat rin si Queen Elizabeth sa kanyang mga supporters na nagbibigay suporta sa kanya. May mga kababayan natin dyan, mga OFWs at mga residente na po dyan sa Inglaterra, sa Great Britain. Magandang umaga. Anong oras kayo doon? Basta magandang umaga mula sa Pilipinas. May mga nanunungkulan sa may sa United Kingdom ng mga Pilipino rin. Usually mga cook. Uy, marami ding nurses dyan, Marami akong mga... Alright, syempre tuloy-tuloy tayo. Marami tayong interesting topics at live discussions sa pag-uusapan ngayong umaga, Audrey. Okay, dahil nga tayo'y nasa kalagitnaan ng El Nino phenomenon, handa na nga ba yung mga water resources natin? Yan po ang pag-uusapan natin maya-maya lamang. At syempre, ang 115th Civil Service Commission Anniversary. Pag-uusapan din natin yan, pati yung 30th International Coastal Clean-Up Day, bayanihan para sa malinis na katubigan at pergatan. Siyempre, meron din tayong Teen Talk o yung Living Our Laws, a special session for youth or without their parents. Ito po yung mga ulilang mga kabataan. Titingnan natin kung paano sila makaka-cope up. Ayan, pag-usapan din natin mamaya alay lakad. Okay, at saka isang daang taon ng Oblate sa Pilipinas. Meron po tayong inihandang mga VTR, feature stories tungkol dyan. Alright, syempre maaari nyo rin kami panood via live streaming ptv.ph. Maaari nyo like aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow aming Twitter account at GMorningBoss at bisitahin na rin page PTV Space PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning, Boss!